Gandang gabi mga kababayan. Ako si #WalkWithLan at maligayang pagdating sa balitang politika. Ang inyong araw-araw, no? Ilang beses isang araw na dosis ng katotohanan, talino at konting haplos ng katatawanan. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang mainit na balita mula sa puso ng Maynila, ang formal na pag-endorso ni dating Mayor Yorme Isko Moreno kay senatorial candidate Camille Villar. Pero teka mga kaibigan, hindi ito basta-bastang chika sa kanto. May lalim ito, may kwento at may mga tanong na kailangang sagutin. Kaya sumama kayo sa akin sa ilang mga minutong paglalakbay sa politika, pag-asa at pagpapasya. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Noong ika-7 ng Mayo 2025, sa gitna ng isang maambong gabi sa Paco, Maynila, isang makapangyarihang sandali ang naganap. Si dating Manila Mayor Isko Moreno, ang tinaguriang Yorme, ay buong tapang na inendorso si House Deputy Speaker Camille Villar bilang senador sa darating na halalan sa Mayo 12. No? Pero bakit nga ba mahalaga itong endorsong ito? At anong sinasabi nito tungkol sa politika ng Maynila at ng buong bansa? Isang sigaw, isang palakpak at biglang naging sentro ng usapan si Camille Villar sa Maynila. Pero mga kaibigan, hindi ito simpleng vote for my friend moment, ha? Ang endorsement ito ay isang estratehikong galaw, parang chess sa politika, kung saan si Isko ang grandmaster at si Camille ang reyna na kailangang protektahan. Pero teka, bago tayo magmalalim, alamin muna natin ang konteksto. Sino si Isko, sino si Camille, at bakit sila magkaugnay? Si Francisco Isko Moreno de Bacoso ay hindi basta politiko. Siya ang batang tundo na umahon mula sa kahirapan, naging artista sa Dutch Entertainment, at sa edad na 23, naging pinakabatang konsehal ng Maynila noong 1998. Yung iba nga, 23 pa lang, nagpapakasarap sa TikTok, si Isko na sa City Hall na. Mula konsehal, naging vice mayor, at noong 2019, tinalo niya ang dating Pangulong Joseph Estrada para maging mayor. Sa 3 taon niya bilang alkalde, kilala siya sa mga proyektong panglinis, urban renewal at serbisyong pangkalusugan. Pero noong 2022, sumabak siya sa presidential race na hindi niya napanalunan. Pero ngayon, balik siya sa Maynila. Nangunguna sa surveys para sa mayoral race laban kay incumbent Mayor Hani Lacuna. Okay, katipo. Samantala, si Camille Villar, ang bunsong anak ni dating Senate President Manny Villar at Senator Cynthia Villar at kapatid ni Senator Mark Villar, siya ang tinuturing na bagong boses ng pamilya Villar sa politika. Bilang kongresista ng Las Piñas, kilala siya sa advokasya para sa maliliit na negosyo, pabahay at karapatan ng kababaihan. Pero aminin natin, ang apelyido Villar ay parang golden ticket sa politika. Pero may pressure din ha. Imagine, 3 na sa pamilya mo ang senador, ikaw ang pang-4 na gustong sumali sa Magic World, hindi ba nakakatensyon? Ang koneksyon ni na Isko at Camille, parehong galing sa Tondo ang kanilang roots. Si Manny Villar, ama ni Camille, ipinanganak sa Moriones, Tondo at nagsimula bilang tindero ng seafood sa Divisoria. Si Isko naman, lumaki sa Islam sa Tondo at kilala sa kanyang rags to riches story. Parang pelikula, di ba? 2 anak ng Tondo, ngayon magkasama sa isang entablado para sa 2025 elections. Pero teka, may mas malalim pa tayong pag-uusapan. Ano ang tunay na layunin ng endorsong ito at sino ang tunay na makikinabang? Noong gabing iyon sa Pedro Hill Street sa gitna ng pag-ambon, libo-libong Manilenyo ang tumalo para suportahan ang Yorme's Choice, Slate Nisco. Kasama rito si Gia Chensa bilang Vice Mayoral Bet, si Representative Amado Bagaching para sa 5th District at buong hanay ng konsehal. Pero ang highlight, ang pag-endorso kay Camille Villar, ang ating senador Camille Villar. No? Pero mga kaibigan, sa politika, walang libreng hapunan. Ang bawat endorso ay may layunin, may plano, at minsan may nakatagong agenda. Kaya tanungin natin, bakit ini-endorso ni Isko si Camille? At bakit si Camille ang napili niya? Una, impluensya. Si Isko Moreno ay isang political heavyweight sa Maynila. Ayon sa pinakabagong Okta survey noong April 2025, 63% ng mga botante sa Maynila
ang pabor sa kanyang bilang mayor, no? Talagang kapag sinabi ni Isko na iboto si Camille, maraming Manilenyo ang makikinig. Pero teka, si Camille naman hindi basta-basta. Siya ang anak ng pamilya Villar. May mga malawak na network sa politika at negosyo at nationalista party na pinamumunuan ng kanyang pamilya ay bahagi ng alyansa para sa bagong Pilipinas, ang koalisyon ng Pangulong Marcos. So kapag in-endorse ni Isko si Camille, para sinasabi niya rin, uy, Marcos team, kasama ako. Pero teka, may plot twist ha. Noong April 24, dumalo si Vice President Sara Duterte sa rally ni Isko sa Tondo. Ha? Kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo, si Isko Moreno o si Sara Duterte. Bagamat hindi siya nagbigay ng formal na endorso kay Isko, malinaw na may chemistry ang dalawa. At si Camille, in-endorso rin siya ni Sara kasama ang Duterte, senatorial state. No? Anong ibig sabihin nito? Si Camille ay sinusubukang kuhain ang suporta ng parehong Marcos at Duterte camps. Ambisyosa, no? Pero sorry pa, pero sa politika, ito ang tawag natin sa hedging your bets. Pangalawa, shared value. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Camille ang kanyang advokasya para sa pabahay, edukasyon, kalusugan, at kabuhayan. Mga isyong malapit din sa puso ni Isko. No? Asahan niyo po, nandito lamang ako, maging boses ninyo, sabi niya. Pareho silang nangangako ng progress at order para sa Maynila. Pero aminin natin, ang mga pangako ito ay parang linya sa teleserye. Maganda pakinggan, pero kailangan ng aksyon. At dito pumapasok ang pangatlong estratehiya. Ang endorso nito ay isang two-way street para kay Isko. Ang pag-endorso kay Camille ay nagpapakita na may suporta siya mula sa malalaking pangalan tulad ng pamilya Villar. Para kay Camille, ang suporta ni Isko ay isang malaking tulong sa grassroots, voters ng Maynila, kung saan siya nahihirapan sa surveys. No? Talagang sa madaling salita, ito ay quid pro quo. Tulungan tayo, mga pare. Pero teka, may mga tanong pa tayo kailangan sagutin. Ang mga panganib na ganitong alyansa at paano ito makakapekto sa botante. Ngayon, mga kaibigan, ilalagay natin sa microscope ang endorsong ito. Ang Maynila ay isang political battleground. Sa 6 na distrito nito, si Isko ang nangunguna sa lahat ayon sa surveys. Pero ang tanong, makakatulong ba talaga ang kanyang endorso kay Camille? At ano ang panganib para sa kanilang dalawa? Para kay Isko, ang pros ay malinaw. Ang suporta ng pamilya Villar ay nagbibigay sa kanya ng mas malawak na network, lalo na sa Metro Manila. Pero ang cons, ang pag-align kay Camille at sa nationalista party ay maaaring magbigay ng presyon na siya ay sumasali sa trapong politics. Yung tipong puro koneksyon at hindi prinsipyo. At para kay Camille Villar, ang endorso ni Isko ay isang malaking push sa Maynila. Pero may panganib din ha. Kanyang pag-iikot sa Marcos at Duterte camps ay maaaring magmukhang oportunismo, no, sa politika. Kapag sinusubukan mong pasayahin ang lahat, baka wala kang mapilihan. No? At dito pumapasok mas malalim na tanong. Ano sinasabi ng endorsong ito tungkol sa estado ng politika sa Pilipinas? Sa isang banda, ipinapakita nito lakas ng personal na koneksyon at dynastic politics. Ang pamilya Villar ay isang political dynasty. 3 ng senador at si Camille ang susunod na hinintay. Isko naman, bagamat hindi dynastic, ay gumagamit ng kanyang popularidad bilang kapital. Pero sa kabilang banda, ito rin ay isang paalala na sa politika. Ang botante ang tunay na may kapangyarihan. Kaya't ikaw, ang boto mo ang magpapasya kung ang ganitong alyansa ay magtatagumpay o magpapabagsak. Narinig natin ang sentimiento ng botante. May tiwala, may duda, at itong hamon kay Camille. Paano niya patutunayang siya nga ang bagong boses at hindi lamang isa pang Villar? At kay Isko, paano niya paninindigan ang kanyang pangako ng pagbabago kung nakikipag-alyansya sa mga tradisyonal na politiko? Mga kaibigan, ang politika ay parang telenovela, punong-puno ng drama, pero nasa atin ang remote control. Kung may isa kong bagay na natututunan ka o sa maraming taon sa pagsusuri sa politika, ito yon. Ang tunay na bida sa halalan ay hindi ang kandidato, kundi ang botante. Kaya sa segment na ito, pag-uusapan natin kung paano mo bilang botante makaka-apekto sa resulta ng 2025 elections. Una, magsaliksik.
Alamin ang track record ni Camille Villar bilang kongresista, ano ang mga batas na isinulong niya, ano ang mga proyektong natapos niya sa Las Piñas, at si Isko, ano ang mga nagawa niya ng mayor, at ano ang plano niya ngayon, no? Pangalawa, suringin. Huwag basta maniwala sa mga pangako o endorso. Tanungin mo, bakit inendorso ni Isko si Camille? May kapalit ba itong suporta? At si Camille, tunay bang para sa Manileño ang kanyang plataforma o para lang sa kanyang ambisyon? Maging kritikal, mga kaibigan. Pangatlo, makisali. Dumalo sa mga forum, magtanong sa mga kandidato, at gamitin ang social media para i-share ang iyong opinion. Sa X, halimbawa, may mga nagsasabing si Isko ang tunay na leader, pero may iba pa rin na nagtatanong, bakit si Camille, hindi ba dynastic yan? Ang boses mo ay mahalaga, kaya gamitin mo ito. Sa Mayo 12, ikaw ang magpapasya kung sinong uupo sa Senado at sa City Hall ng Maynila. Ang boto mo ay hindi lang tinta sa balota, ito ay hinintay natin para maibalik ang dangal at pag-asa sa ating lungsod at bansa. Kaya't maging matalino, maging maingat at maging makapangyarihan. At dito nagtatapos ang ating ilang minuto na paglalakbay sa mundo ng politika mula sa makulay na rally sa Paco hanggang sa masalimuot na estratehiya ng mga kandidato. Natutunan natin na ang bawat endorso, bawat pangako ay may kwento sa likod nito. Pero ang pinakamahalagang kwento, ang kwento ng iyong boto. Kaya mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button, i-like ang video, at i-share sa inyong mga kaibigan. At sa comment section, sabihin niyo sa akin, anong tingin ninyo sa mga pag-endorso ni Isko kay Camille? Sino ang mga senador na gusto ninyong makita sa 2025 at bakit? At ang inyong boses ay mahalaga, kaya iparinig natin ito. Hanggang sa muli, ako si #WalkWithLan at ito ang Balitang Politika. Maging matalino, maging makabayan, at magkita-kita tayo sa susunod na episode. Magandang gabi, Pilipinas!